Mahigit kumulang sa 1,100 katao patay matapos sorpresang atakihin ng Palestine ang Israel. Libo-libong rocket ang pinakawalan ng Palestine na siyang pagkabigla ng Israel at pag-activate ng kanilang Iron Dome missiles defense system. Matagal na nag-usapan mula sa radio, telebisyon, diaryo at maging sa social media na maraming mga marites. Ngunit noong October 7 sa taong ito 2023, bigla ang inatake ng Hamas ang Israel mula sa Gaza Strip. Ang alitan sa pagitan ng Israel at Palestine ay isang matagal na sa kasaysayan na nag-ugat sa relihiyon at banta ng teritoryo. Ang pag-atake ay naging sanhi ng pagkitil na maraming buhay at libu-libong sugatan kaya nagdeklara ng state of war ang kanilang bansa. Ngunit ating pag-usapan at alamin bakit galit na galit ang mga Hamas sa Israel na nagresulta sa madugong pag-atake, saan at kailan ito nagsimula. Noon kasing 1947 ay naglungsad ang United Nations ng resolusyon na tinatawag na Resolution 181 o mas kilala ito na Partition Plan. Ito ay naghahangad na paghiwalayin ang British Mandate of Palestine sa dalawa na siyang magiging Arab at Jewish state. Noong May 14, 1948, nalikha ang State of Israel na siyang unang nagmarka ng Arab-Israel Wire. Natapos naman ang labanang ito noong 1949 sa pagkapanalo ng Israel. Ngunit nasa 750,000 ang Palestinians na walang matuluyan. Ang buong teritoryo ay nabahagi o nahati ng tatlo, ang State of Israel, West Bank at ang Gaza Strip. At sa mga sumusunod pa na mga taon, mas tumaas pa ang tensyon sa buong rehiyon, lalong-lalo na sa Israel, Egypt, Jordan at Syria. Ang tanong, ano nga ba ang Hamas at bakit sila galit na galit sa Israel? Ang Hamas ay isang samahang Palestinong Islamiko na nag-uugnay sa military ng Ad-Din al-Qassam Brigades sa mga teritoryong Palestino at ibang lugar sa gitnang silangan. Ayon sa The Council of Foreign Relations, ang Hamas ay naitatag noong 1987 na pinamunuan ni Sheikh Ahmed Yassin at sila ay nakabase sa Gaza Strip mula pa noong 2007. Ang Hamas ay tinatawag din itong Islamic Resistance Movement na naging tanyag na the Sunni world's most prominent group. Ang militar nito ay tinuturing na samahang terorista ng mga bansang kanluran gaya ng Canada, Australia, Ehipto at Estados Unidos, at samantalang hindi naman ito teroristang grupo ng mga bansang gaya ng Iran, Turkey, China at mga bansang Arabo. Ang hidwaan sa dalawang bansa ay nag-ugat ito sa pag-angkin at banta ng teritoryo na siyang dahilan sa walang kalutasan na alitan. May solusyon pa kaya ang alitan sa pagitan ng Israel at Palestine? Para ating maintindihan, alamin muna natin ang kasaysayan ng mga bansang ito. Ang alitang Israeli-Palestino ay isang kasulukuyang nagpatuloy na alitan sa pagitan ng Israel at Palestino. Bahagi ito ng mas malawak pang alitang Israeli-Arab. Marami ng tangkang isinagawa upang malutas ang alitan ng dalawang estado, ngunit bigo pa rin ito. Sa kasulukuyan, karamihan sa mga Israeli at Palestino, ayon sa mga eksperto, ay higit na ninanais na matapos ang alitan ng dalawang estado. Karamihan sa mga Palestino ang tumatanaw sa West Bank at sa Gaza bilang mga bumubuo ng kanilang kinabukasang estado na tinatanggap din ng karamihan ng mga Israeli. Mayroong ilang mga nagtataguyod na kung saan ang lahat ng Israel, Gaza Strip at ang West Bank na bahagi nito ay magiging bahagi ng isang estado na nagkakaloob ng pantay-pantay na karapatan para sa mga mamamayan nito. Gayunpaman, mayroong maraming di nagkasundo hinggil sa hugis ng isang pinal na kasunduan at gayon din sa antas ng tiwala na natatanaw sa bawat panig sa kabila sa pagtibay nito ng mga saligang pangako. Para sa iyo, Karels, may katapusan pa kaya ito?
o ito na ang katapusan ng mundo? I-share at mag-comment para malaman mo kung ano ang susunod.